Hello mga moms! For today's video, eto nga po ang sitwasyon namin ngayon. Palang dyan at kagigising lang ni Gasi kaya ayan kung nakikita nyo, nagme-milk na siya. Wala pa pong masyadong kalat dyan pero inilabas na niya yung kanyang truck at isang bola. Mamaya lang para na rin binagyo yung sala namin. Habang nagme-milk siya doon, eto na nga't inumpisahan ko na yung paglalaba ko. Para nag-day off tayo kahapon kaya ngayon tayo maglalaba. Yes! Ako na pong labhan dyan yung mga puti tapos pangalawa na lang yung mga decolor. Naghihintay ako matapos yung aking nilalabhan, tinawag ko nga tong si Gasi na gumawa ng kanyang assignment. Na rin kasi siyang mag-milk dyan, kaya ayan tinawag ko siya para gumawa ng assignment niya. Ayan, tinuro ko na sa kanya kung papaano hawakan yung kanyang crayons. Dahil nga bata pa siya, nalilito pa siya kung papaano niya kulayan o gamitin yung mga crayons. After nga po niyan, eto naman yung pinagawa ko sa kanya. Dahil nga nasa number 7 ang last nilang discussion nung Friday, kaya ayan po ang kanyang assignment. Kanyang mag-color ng kanyang mga assignment. Ito naman ang pinagawa ko sa kanya. Nung to, pinasagot ko sa kanya kung nasaan yung mga number 7 at bibilugan nga niya. Papansin ninyo, meron na pong unang nakabilog dyan. Bale, yan po yung sample na kanyang gagawin. Kaya ayan, madali na lang po ang ginawa ni Gasi pero nakakapagtaka, diba? Ang galing niyang magbilog at alam niyang gawin. Po talaga nabibigla ako sa mga sumusunod na ginagawa ni Gasi. Yung pagbilog po niya ng ganyan, improvement po talaga yan para sa akin, para kay Gasi. Dahil ang ibig sabihin po niyan, tumitigas na po yung mga daliri niya sa ganyang forma. Yes po, alam nyo po yun kung meron po kayong mga ganyan na toddler. Dahil alam naman po natin na mga ganyang bata ay hindi pa o mahirap pa silang gumamit ng mga lapis. Nung natapos na niya yun, eto nga, meron pa po siyang ulit gagawin. Sa part na yan, 7 din po yung gagawin niya at bibilugan. Pero sa part na yan, wala pong sample na nakalagay, kaya kung napapansin ninyo, nagkamali siya. Nagkamali siya dyan dahil hindi ko pa po sinabi sa kanya kung ano yung gagawin niya. Sabi ko nga sa kanya dyan, 7 yung kanyang bibilugan, hindi 5. Sabi ko nga sa kanya dyan kung anong number yan. Binanggit naman niya sa akin na number 5 yan. Nung nabura na nga namin, ang sabi ko sa kanya, 7 ang hanapin mo at encircle mo yung 7. Kaya ayun, nung narinig niya ako na 7 ang kanyang bibilugan, kaya ayan, ginawa na niya. Ang maganda kasi kay Gasi, alam na niya yung numbers na 1 to 10. Kaya ayan, madali na lang para sa kanya na hanapin yung number 7. Pasensya na po kayo kung yung mga iba dyan ay na-OOA yan sa akin. Naiintindihan ko naman po kayo pero sana mas intindihin nyo ako dahil meron akong toddler na ganito na mahirap pang kausapin at mahirap pang umintindi sa pag-aaral. Then after nga naming mag-aral at magsagot nung kanyang mga assignment, eto nga sinampay ko na nga tong nilabhan kong mga puti. Minamadali ko na nga yung pagsasampay ko dyan dahil yung isa alam ko't sasama siya sa akin dito sa labas. Isang linggo po namin na damit yan ni Gasi. Actually, yung kanya nauna ko nang nilabhan. Pero itong mga puti ay talagang hiniwalay ko dahil nga syempre puti para sama-sama silang labhan. Lalong-lalo na po yung mga uniform niya na t-shirt na pampasok. 3 piraso lang kasi yung t-shirt niya 5 araw nga po siyang pumapasok. So yung 2 beses po niya ginagamit. Pero nilalabhan ko yun. Ayan nga, tignan nyo yung anak ko. Nakalabas na, Diyos ko. Nakita na niya ako dito sa labas. After ko nga magsampay, eto nga't nagdilig nga kami. Katulad nga ng sabi ko sa inyo, itong anak ko talagang kinukuha niya yung trabaho ko. Actually, yung pagsasampay ko nga kanina, gusto niya siya rin yung gumawa. Diyos ko, Kaya sabi ko sa kanya, dito na lang siya magdilig. Kaya ayan na naman siya, tuwang-tuwa dahil nakapaglaro siya ng tubig. Diyos ko, Gasi, kaburina. Bagyan na ka pa, ding mamyalong danom, tutuusin mo. Napapansin nyo, meron po akong tanim na malunggay dyan. Yes po, nagtanim ako ng malunggay dahil mahilig akong magtinolo. Favorite kasi ni Gasi ang tinola. Tapos ayan nga, kumuha ko ng 2 tangkay dahil ang uulamin namin ngayon is yan ngang 5-5 sardines. Yes po, pinapakain ko ng ganyan si Gasi paminsan-minsan. And habang nagluluto nga ako, tignan nyo tong isa. Di ko nga lubos maisip na ginawa niya yan sa sarili niya tapos nagmimiyaw-miyaw pa siya dyan. Actually, kausap nga namin dyan yung tatay niya. Ay, Diyos ko, nung nakita nga niya, manggagamos na yung murugo buntot. Nga kakit nakinganak, no? Then, konting oras lang, eto nga at inihain ko na nga yung pagkain na niluto ko. Katulad nga po ng sabi ko sa inyo, yes po, sinasanay ko talagang kumain ng sardinas si Gasi o mga delata. Para po hindi siya lumaking maselan sa pagkain. Pero syempre, hindi naman po kami araw-araw kumakain ng ganyan. Paminsan-minsan lang din po. Dahil gusto ko po siyang masanay sa pagkain kung ano yung nakakain, yun din po yung kakainin niya. Yun lang, tapos na. Bukas ulit.